Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong si Bongbong Marcos ay pagkatapos niyang magpaparty ng bongga kasama ang mga patay gutom na mga elitista sa Malacanang Palace. Doon pa nga lang sa mga invitation card, may pa-red carpet pa, may pabulaklak, tapos yung arrangement ng misa, ang ganda-ganda, may mga bulaklak doon, pagkamahal-mahal noon. Tapos yung pagkain, mga mamahaling steak, caviar, kung ano-ano pa, mamahaling alat nagtag 1,000,000. Halos ang isang 3 litro ang iniinom nila doon. Ngayon, si Bongbong Marcos tumakas sa kanyang responsibilidad sa aming mga OFWs na naipit dito sa ibang bansa. Pumunta ng Amerika na kunwari dadalo doon ng walang kwenta na pagtitipon at yun, kunwari, manawagan daw siya makiusap kay Donald Trump na itigil ang giyera dito sa Middle East na as if naman pakinggan siya ni Donald Trump na hindi nga yata siya inimbita dahil bakit kung inimbita si Bongbong Marcos ni President Donald Trump na isang pidopalyang manyak na putang ina, dapat sinalubong siya. Pero wala, sinong sumalubong na sa kanya? Yung tiyuhin yata niya yun or pinsan na yung Romualdez din doon na ambasador at may kasamang ilang dalawang puti ba yun na kunwari. Yun ang sumalubong kay Bongbong Marcos doon. Siya nakapagbiyahe sa ibang bansa. Samantala, yung mga OFWs na gustong umuwi, kasi mayroon din namang mga gustong umuwi, pero kami hindi kayo uuwi. Sabi ni Claire Castro, wala daw biyahe. Pero bakit yung mga iba't ibang mga bansa nakuha nilang maipauwi ang kanilang mga tao sa kanilang mga bansa gaya ng Singapore, gaya ng United Kingdom, ng Spain, ng kung saan-saan pa. Nakauwi. May biyahe, mga chartered plane, magrinta ka lang. Pero si Bongbong Marcos, ayaw niya gawin. Kasi tama nga si BP Sara, madali kumuha ng eroplano dahil meron din namang mga bansa na open ang mga airports. Doon dadaan. May dito sa Middle East, hindi. Okay. Pero may mga bansa, ulitin ko, na open ang flights. So bakit yun hindi ginawa ni Bongbong Marcos? Dahil wala siyang pakialam sa mga OFWs maliban sa remittance. So ayon dito kay MG Kiambao Reyes, 8 hours ago, while the palace tells us maghigpit ng sinturon because the budget is thin, the skies above New York tell us much more expensive story. Yesterday, PR-001, the massive PAL Entourage Express touched down at Newark with the official delegation. But wait, there is a plus one. The mysterious RP-C5219 was also there at the same time. So dalawang eroplano ang lumipad papuntang New York. Yung isang eroplano, kasama doon si Bongbong Marcos at ang kanyang palaka at botod na patay gutom na asawang First Lady si Lisa Marcos. Party ng party dahil nung siya pa yung, hindi pa siya First Lady, hindi man niya nagagawa yung magpa-party, mag-imbita ng mga kapwa na elitistang patay gutom din. At lamon sila ng lamon, sky is the limit dahil hindi nila pera. Pera ng naghihirap ngayon ng mga Pilipino at lalo na kaming mga OFWs dito sa Middle East na naiipit na walang tulong nakuha mula sa gobyerno. So dalawang eroplano ang dumating doon sa parehong oras. It took the scenic route via Alaska and linked into Newark just as the UN session opened. If sa PR0 o sa PR-001 sumakay si BBM, sino pala ang nasa PR-C5219? The same jet plane used to bring PRRD sa The Hague
sabay lumipad pa New York. Malamang yung mga karga nilang mga ninanakaw na mga mali-malitang pira ang sakay noon, yung mga yaya, yung mga patay gutom na ibang mga loyalistang vlogger. Yan siguro ang mga sakay noon kasi sa isang eroplano. Bongbong Marcos, ang kanyang mga patay gutom din na mga delegates ang doon kasama, mga security guards, ganyan, bodyguards ang andon. So, yung mga andon sa ibang eroplano, mga crates iyon, mga ninanakaw nilang pira sa kabandang bayan, doon idideposito. Baka, so, ang tanong, bakit daw kailangan dalawang jet? Yan na nga eh. Kasi may, may tinatagong lihim. One for the show, one for the formal, one for the show daw, and one for what? Yeah. Ulitin natin, sa mga taong patay gutom, yung mga kasabwat sa isang eroplano doon sakay kasi gusto, yung mga sip-sip kay Lisa, sinasabi, yung mga vloggers, mga kung sino-sino pa dyan sa isang eroplano. Gusto nang pumunta ng Amerika, maglamierda, mag-shopping, kasi bayad eh. So while PR does 001 carries BBM and First Lady, sino naman ang sakay nitong Gulfstream jet? Is it the VIP inner circle? Yes. Malamang yung mga patay gutom na mga nakasama nila noong gabi ng party ng Latina party sa Malacanang. Malamang ito din sila ang sakay para pumunta sa Amerika. Mastos ang mga Pilipinong naghihirap ngayon. Mahal na oil, o ano-ano. So, or it's just a 31 million backup shuttle. Biruin mo. So, isang lipad, 31 million. Dalawa to. 60. 62 million. Plus pabalik pa. Out pa doon ang kanilang hotel. Out pa doon ang kanilang pagkain. Out pa doon ang kanilang pag-shopping. Baka kalahating bilyon pa ito or higit pa ang gastos ni Bongbong Marcos para lang doon sa lamierda na kung saan ang kanyang sinasabi ay makiusap kay Trump. Sana nga Bongbong Marcos, pagbalik mo sa Pilipinas, mawala na ang gera dito sa Middle East. Hindi na aatake ang Iran, wala nang atake magkabila ang parte. At magbababa ang gasolina. So, yan. Chartering RP-C5219 alone for a 3-day trip. It cost would easily 31 million. Ayun. So, talking of 50 to 60 million just for 2 planes. Wala pang ibang species. Yes, wala pa. Tapos, ayun. Sasabihin ni Bongbong Marcos, magtipid tayo. Pero siya itong waldas ng waldas. Pumunta, kung gusto mo lang pala makiusap kay Bongbong, kay Trump, bakit hindi ka tumawag? Kagaya ng pinakita ninyo doon na nag-uusap daw sila ng presidente ng Emirates. Yung sinaunahang 1930s pa na na telepono ang pinakita doon, kausap ko communicate ko para sa mga OFWs doon. Pero bakit hindi yun ginawa ni Bongbong Marcos kay Trump? In the first place, kung talagang friends sila ni Trump. Kasi hindi yan ang pakay ni Bongbong Marcos eh. Either siguro magpagamot doon ng kanyang sakit, ng kanyang may bulsa-bulsa dito sa gilid, or magpawarak na naman ng kanyang tombong. Bumiyahe sila doon para mag-threesome naman, foursome na naman doon. Pagbalik niya sa Pilipinas, gutay-gutay na naman, warak na naman yung kanyang tombong na maluwang.